Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong listeners. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating mga kwento. Para sa araw na ito, isahan lang natin ang pakikinig sa isang kwentong tiyak pupukaw sa inyong mga puso. Isang kwento tungkol sa lihim na pagtingin, mga pangarap na tila napakalayo at ang masakit na katotohanan ng pagiging hanggang kaibigan lamang. Ihanda ng inyong mga kape at pagkain. Maupo ng maayos at samahan ninyo ko sa pagsisimula ng kwentong ito. May mga damdaming pilit nating tinatanim sa pinakamalalim na bahagi ng ating puso. Mga damdaming umaasa na balang araw magbubunga rin ng tamis at ligaya. Ngunit paano kung ang taong pinag-aalayan mo ng bawat tibok ng iyong puso ay nakikita ka lamang bilang isang batang walang muwang? Paano kung pagitan ng inyong mga edad at buhay ay isang pader na napakataas para akyatin? Ito ang kwento ng isang pag-ibig na naghintay, nasaktan at patuloy na umaasa sa gitna ng malamig na mundo ng katanyagan at kayamanan. May mga gabi na tila napakatahimik ng buong mansyon ng mga Villamor, ngunit para kay Althea ang bawat hakbang ng mga sapatos sa marabol na sahig ay parang musika kapag alam niyang ang nagmamay-ari noon ay walang iba kundi si Lucian. 17 taong gulang pa lamang si Althea nung unang beses niyang naramdaman ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib tuwing pumapasok si Lucian sa kanilang tahanan. Si Lucian Monteverde, ang matalik na kaibigan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Adrian. Isang lalaking may tindig na kapansin-pansin, mga matang tila laging may malalim na iniisip at aura na naguutos ng respeto kung saan man ito magpunta. Sa edad na 31, si Lucian ang epitome ng isang matagumpay at kinatatakutang bilyonaryo, ang CEO ng Monteverde Holdings. At si Althea, siya ang nakababatang kapatid ni Adrian, ang dalagitang laging nakasubaybay sa bawat galaw ni Lucian mula sa malayo. Althea, pakihanda naman ng mga papeles sa study room at pakisabi sa kusinang magdala ng kape, utos ni Adrian habang mabilis na naglalakad papunta sa silid pulungan ng mansyon. Kasabay si Lucian na abala sa pagpindot sa kanyang telepono. Sige kuya, sagot ni Althea, pagamat ang kanyang mga mata ay nakatitig sa matangkad na lalaking kasama ng kanyang kapatid. Hindi simpleng kapilang pinahanda ni Althea, siya mismong nagtimpla nun. Tiyak niya kabisado niya na ang gusto ni Lucian. 2 kutsara ng purong black coffee, walang asukal at may kaunting patak ng vanilla extract para sa scent. Siya rin nag-aayos ng mga pastry sa plato, tinitiyak na perpekto ang pagkakaayos bago to dinala sa study room. Bahagyang nakabukas ang pinto, huminga ng malalim si Althea, inayos ang kanyang simpleng damit at dahan-dahang pumasok. Ito na yung kape, Kuya Lucian, at saka ilang snacks. Mahabang wika ni Althea habang maingat na nilalapag ang tray sa malaking mesa na gawa sa mahogany. Mula sa kanyang mga babasahin, bahagyang nag-angat ng tingin si Lucian. Ang kanyang mga mata, tulad ng isang malamig na gabi, ay sumulyap sa dalaga. Walang labis na emosyon sa kanyang mukha. Thank you, Althea. Seryosong saad ni Lucian bago muling binalik ang pansin sa mga papeles sa kanyang harapan. Welcome po, bulong ni Althea, habang naghihintay na baka sakali tumingin ulit to o mapapansin man lamang ang bagong ayos ng kanyang buhok. Ngunit, bumalik na kaagad ito sa pakikipag-usap kay Adrian tungkol sa mga stock market at investment sa ibang bansa. Habang lumalabas ng silid na pahawak si Althea sa kanyang dibdib, ba't ba sa kabilang 5 taong paghahanda niya ng kape, pag-aayos ng sarili at palaging pag-alok ng ngiti, ang natatanggap niya ay parehong 3 salita na tila nanggaling sa isang automated response system. Thank you, Althea. Wala nang iba. Dumating ang gabi ng taunang charity gala ng pamilya Villamor at Monteverde, ang grand ballroom na pinakasikat sa hotel sa lungsod ay puno ng mga kilalang tao sa lipunan, mga negosyante, politiko at mga kilalang personalidad. Dahil 23 taong gulang na siya, naisip ni Althea oras na para ipakita kay Lucia na hindi na siya ang maliit na dalagita na nakatambay sa hagdanan ng mansyon. Nagsuot siya ng isang eleganteng emerald green floor-length gown, perpektong humapit sa kanyang katawan. Inayos ang kanyang buhok sa isang understated ngunit napaka-klasikong bun. Nilagyan ng kaunting makeup na nagpalabas sa kanyang natural na kagandahan.
Siya ang paboritong tagapagmana ng Villamor Group at ngayong gabi gusto niyang makita siya ni Lucian bilang isang ganap na babae. Nang pumasok si Lucian sa ballroom, tila huminto ang mundo para kay Althea. Nakasuot to na isang tailored black tuxedo na lalong nagpalitaw sa matipuno nitong kaanyuan. Bawat hakbang ni Lucian sinusundan ng tingin ng mga kababaihan sa paligid. Lakas loob na naglakad si Althea patungo sa kinaroroonan nito habang nakahawak sa kanyang champagne glass. Gumawa siya ng paraan upang makalapit nung pansamantalang naiwan itong mag-isa sa may balcony area. "Good evening, Lucian." Masayang bati ni Althea, sadyang tinanggal ang salitang kuya na dati niyang ginagamit. Lumingon si Lucian. Tumingin to sa kanya ng ilang segundo. May bahagyang pagtaas ang kilay nito, tila napansin ang kaibahan ng kanyang itsura ngayong gabi. "Althea, you look nice tonight." Malamig ngunit formal na komento ni Lucian. "Nasaan ang kuya mo?" Bahagyang nadismaya si Althea sa tanong nito, ngunit pinilit niyang ngumiti. "Kasama si Papa sa kabila, nakikipag-usap sa mga board members. Ikaw, hindi ka ba nakikipag-usap sa mga bisita?" "Busy ako. Marami ang dapat ayusin para sa merging ng Monteverde at Villamor project sa susunod na buwan." Sagot nito habang nakatingin sa kanyang telepono na tuloy-tuloy ang pagtunog dahil sa mga emails at mensahe. "Puro ka nilang negosyo. Di ka pa pwedeng mag-relax kahit ngayong gabi lang? Pwede naman tayong magkwentuhan." Buong tapang na alok ni Althea, nakatingin ng direkta sa mga mata ng bilyonaryo. Tumingin sa kanya si Lucian at sa unang pagkakataon ngayong gabi, nagkaroon ng bahagyang lambot sa mukha nito, ngunit pinalitan din kaagad na isang matipid at patag ng ngiti. "Marami pang kailangan tapusin, Althea. Mag-enjoy ka na lang kasama ng mga kaibigan mo." Bago pa makapagsalitang muli si Althea, may lumapit na isang matangkad at magandang babae, si Miranda, isang sikat at international na modelo na madalas maichismis sa mga lifestyle magazines na tinatambal kay Lucian. "Lucian, darling, pinapatawag ka na ng board of directors sa kabilang hall." Malambing na wika ng modelo habang hawak ang braso ni Lucian. Pagkatapos bumaling to kay Althea at ngumiti ng formal. "Oh, hi Althea. You look cute." Cute. Ang salitang yon ay parang sampal sa mukha ni Althea. Hindi maganda, hindi kabiga-bigani, kundi cute. Parang isang maliit na bata o isang alagang hayop. "Excuse us, Althea." Formal na wika ni Lucian bago tumalikod kasama ng modelo na tila ba hindi malang napansin ang lungkot na gumapang sa mga mata ng dalaga. Buong gabi, pinanood ni Althea si Lucian mula sa malayo. Walang ibang inatupag ang lalaki kundi makipagkamay sa mga investors, uminom ng alak kasama ang mga matataas na opisyal at paminsan-minsan nakikipag-usap kay Miranda. Ni isang beses hindi na maling tumingin si Lucian sa kanyang direksyon. Nang matapos ang kaganapan at magsimula ng umalis sa mga bisita, naglakad si Althea patungo sa parking lot ng hotel upang palamigin ang kanyang ulo at patuyuin ang mga luha na pilit niyang pinipigilan buong gabi. Ang sakit-sakit isipin na kahit anong gawin niyang pagpapaganda at pagpapasikat, nananatili pa rin siyang invisible sa mga mata ng lalaking kaisa-isang minamahal niya. Habang naglalakad siya sa may gilid ng VIP entrance kung saan nakaparada ang mamahaling mga sasakyan, nakita niya ang mabilis na pagbukas ng pinto ng isang luxury sedan. Si Lucian yon at inaalalayan nitong pumasok sa backseat si Miranda. Nagtago si Althea sa likod ng isang malaking poste. Nakita niyang sinara ni Lucian ang pinto at lumapit sa nakaparadang sasakyan ni Adrian na kalalabas pa lamang mula sa VIP lobby. Lumapit si Adrian kay Lucian at tinapik ang balikat ng kaibigan. "Pauwi ka na, pare? Kasama mo ba si Miranda?" "I'm just dropping her off sa hotel niya," sagot ni Lucian habang nag-aayos ng kanyang cups. Nakangiting umaling si Adrian. "Akala ko ba liligawan mo na? O kaya baka si Althea na lang ang pansinin mo? Kanina pa nakatitig sa'yo yung kapatid ko, hindi mo ba napapansin? Nag-ayos talaga yon sa'yo para ngayong gabi." Bahagyang natigilan si Althea sa likod ng poste. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Narinig niyang tanong ng kanyang kuya, "Ito na ba yon? Ito na ba ang sandaling malalaman niya kung ano talaga ang pagtingin sa kanya ni Lucian?" Bumuntong hininga si Lucian. Nalagay nito ang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang slacks. Tumingin sa malayo.
at umiling ng may malamig at walang katuturang tono sa kanyang boses. "Huwag mong gawa ng kwentong kapatid mo, Adrian," malamig na wika ni Lucian. "Bata pa siya para sa akin." Ang gabi pagkatapos ng gala ay hindi naging madali para kay Althea. Sa bawat patak ng luhang pumuno sa kanyang mga mata habang nakatitig sa kisame ng kanyang silid, unti-unting nadurog ang 5 taong pangarap na baka balang araw tingnan din siya ni Lucian bilang isang babaeng pwedeng mahalin. Ang 4 na salitang yon, "Bata pa siya para sa akin," paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isip. Parang isang hatol na nagtakda ng hagganan ng kanyang halaga sa buhay ng lalaki. Ngunit sa halip na hayaan, tuluyang sirain ng sakit ang kanyang pagkatao, ginamit ni Althea ang kabiguang yon bilang isang apoy. Nagpasya siya na hindi na kailanman maghahabol sa isang taong bulag sa kanyang tunay na halaga. Kinabukasan din yon, formal niyang inihayag sa kanyang pamilya ang desisyon na lumipat sa Europa. Sa kabila ng pagtataka ni na Adrian at ng kanyang mga magulang, walang nakapigil sa kanya. Nais niyang patunayan sa sarili at sa buong mundo na higit pa siya sa pagiging isang batang kapatid lamang ng isang Villamor. Lumipas ang 3 taon. Sa loob ng 3 taon na yon sa London, hindi nag-aksaya ng panahon si Althea. Nag-aral siya ng business management sa isa sa mga pinakasikat na universidad at sabay tinayo ang kanyang sariling tatak, ang Aura Luxury, isang high-end fashion at lifestyle brand. Sa tulong ng kanyang sariling talino, galing sa pakikipagnegosyo at walang kapagurang pagsisikap, mabilis na nakilala ang Aura sa buong Europa at Asia. Naging paborito ng mga kilalang personalidad at mga milyonaryo dahil sa eleganteng disenyo at tiyak na kalidad. Sa loob ng 3 taon, pinutol din ni Althea ang anumang komunikasyon kay Lucian. Hindi siya nagtatanong tungkol dito tuwing tumatawag ang kanyang kuya na si Adrian at tuwing babanggitin man ng kanyang kapatid ang pangalan ng bilyonaryo. Mabilis niyang binabago ang paksa. Ang dating dalagitang palaasa at mahinhin, tuluyang pinalitan na isang matapang, elegante at matalinong negosyante. Ngayong gabi, ginanap ang taunang Global Business and Innovation Summit sa pinakamalaking convention hall sa lungsod. Ang kaganapang to ang pinakaabangan ng lahat ng mga higante sa industriya ng negosyo. Lahat ng mga prominenteng CEO, investors at bilyonaryo mula sa iba't ibang dako ng bansa ay naroon. Kabilang siyempre sa mga dumalo si Lucian Monteverde. Nakatuon ang pansin ni Lucian sa isang baso ng scotch habang nakatayo sa VIP lounge kasama si Adrian. Sa nakalipas sa 3 taon, lalong lumago ang Monteverde Holdings. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bagay na tila kulang sa buhay ni Lucian. May bahagi ng kanyang araw-araw na rutina na tila naging walang silbi. Wala nang mga random na tawag para magtanong kung kumain na ba siya. Wala nang kapeng pinagtitimpla para sa kanya tuwing bibisita siya sa mansyon ng mga Villamor at higit sa lahat, wala nang mga matang laging nakasabay-bay sa kanya ng may labis na paghanga. Hanggang ngayon ba, di mo pa rin alam kung kailan ang eksaktong balik ni Althea? Tanong ni Lucian kay Adrian na tila baga walang seryosong intensyon, ngunit may halatadong interes sa kanyang boses. Bumuntong hininga si Adrian, ininom ang kanyang alak. Masyadong abala ang kapatid ko, Lucian. Mula nang itayo niyang Aura sa London, halos hindi na yun natutulog. Sinabi ko sa kanyang umuwi na dahil miss na siya ni Mama. Pero ang sabi niya may malaking sorpresa daw siya ngayong gabi dito sa summit. Bago pa man makapagtaka si Lucian sa sinabi ni Adrian, biglang namatay ang mga ilaw sa buong Grand Hall. Napalitan ng malalakas ngunit eleganteng spotlight na nakatutok sa gitna ng entablado. Ang host ng kaganapan umakyat sa stage habang hawak ang mikropono. Ladies and gentlemen, esteemed guests and titans of industry, panimula ng host na gumaing ang boses sa buong silid. Tonight, we are honored to introduce the keynote speaker and the recipient of this year's Young Global Entrepreneur Award. She has revolutionized the luxury fashion scene in Europe and is now expanding her empire back here in Asia. Bahagyang binalik ni Lucian ang kanyang tingin sa entablado, bagaman di pa rin masyadong interesado. Please put your hands together for the founder and CEO of Aura Luxury, Miss Althea Villamor. Sa pagsambit ng pangalang yon, natigilan si Lucian. Ang baso ng scotch na hawak niya halos madulas sa kanyang mga daliri. Mabilis siyang tumingin sa entablado. Mula sa gilid ng stage, dahan-dahan naglakad patungo sa gitna ng isang babae.
Tila huminto ang ikot ng mundo para kay Lucian. Ang babaeng nakatayo sa ilalim ng maliwanag na ilaw ay malayo sa dalagitang huling nakita niya 3 taon na ang nakararaan. Si Althea, nakasuot na isang midnight blue silk gown na may simpleng slit sa gilid na perpektong nagpapakita ng kanyang porselanang balat at perpektong hubog ng katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay sa malalaking eleganteng waves at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng tiwala sa sarili at otoridad. Wala nang mahiyain at pilit ng ngiti. Ang nakatayo doon ay isang napakagandang babae na may aura ng kapangyarihan at karangyaan. "Good evening, everyone," panimula ni Althea. Ang kanyang boses ay malinaw, maotoridad, ngunit may kasamang tamis na nakatutok sa pandinig ng bawat taong nasa silid. Nagsimulang magsalita si Althea tungkol sa kanyang mga plano sa negosyo, ang expansion ng Aura Luxury at ang kanyang malaking pakikipagtulungan sa mga piling kumpanya. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig puno ng katalinuhan at kaalaman sa negosyo. Ang buong hall tahimik na nakikinig, tila ba na-hypnotize sa galing at kagandahan ng batang CEO. Si Lucian hindi pwedeng maialis ang kanyang mga mata sa babae. Mabilis at malakas ang tibok ng kanyang dibdib, isang sensasyon na nakapagpatagal na nang hindi nararamdaman. Ang dating maliit na bata na tinuturing niyang walang muwang ay isa na ngayong ganap, kabigabigani at makapangyarihang babae na kayang magpaikot sa buong silid sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. Nang matapos ang talumpati ni Althea, sumabog ang isang napakalakas na palakpakan mula sa mga audience. Nagbow si Althea ng may kumpiyansa at dahan-dahang bumaba ng entablado upang makipaghalubilo sa mga VIP guest. Mabilis talagang lumaki ang bata, no? Nakangiting bulong ni Adrian sa tabi ni Lucian, habang proud na nakatitig sa kanyang kapatid. "Sabi sa'yo hindi na siya ang dating Althea." Di na makasagot si Lucian. Nakatitig pa rin siya sa direksyon kung saan naglalakad si Althea. Nakikipagkamay ito sa mga kilalang international investors. Tumatawa ng may grace at mukhang napaka-komportable sa gitna ng matataas na tao. Huminga ng malalim si Lucian. Dahan-dahan naglakad patungo sa kinaroroonan ng dalaga kasama si Adrian. Gusto niyang magsalita, gusto niyang batiin to, at higit sa lahat gusto niyang makita kung paano siya titingnan nito katulad ng dati. "Althea," tawag ni Adrian nang makalapit sila. Lumingon si Althea. Nang makita niya ang mga kanyang kapatid, lumitaw ang isang tunay at nakasayang ngiti sa kanyang mga labi. "Kuya!" Mabilis ang yakap ni Althea sa kapatid. "I am so proud of you, bunso. Napakahusay mo kanina." Masayang wika ni Adrian habang kumakala sa yakap. "Thank you, kuya. I worked really hard for this." Tugon ng dalaga. At doon dahan-dahan na bumaling ang mga mata ni Althea sa lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang kapatid, si Lucian. Nakatitig si Lucian sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng di may paliwanag na emosyon, gulat, paghanga at isang kakaibang kilig na pilit itong tinatago sa likod ng kanyang seryosong mukha. "Althea, welcome back." Formal ngunit may halong pakiusap ang boses ni Lucian. Hahawakan sana nito ang kamay ng dalaga para magbigay ng formal na pagbati. "You did an incredible job tonight. I was impressed." Tumingin si Althea sa nakalabas na kamay ni Lucian bago tumingin sa mga mata ng bilyonaryo. Wala nang bakas ng paghanga o pagnanais sa mga mata ni Althea. Ang natira na lamang ay ang malamig, formal at eleganteng tingin ng isang katulad niyang CEO. Bagyang ngumiti si Althea, isang ngiting formal na binibigay niya sa kahit sinong ordinaryong bisita sa party. Hindi niya tinanggap ang kamay ng lalaki upang hagkan o hawakan ng matagal. Sa halip, mabilis lang niya tong pinalitan na isang maikling shake hands. "Thank you, Mr. Monteverde." Malamig, ngunit napaka-profesional na sagot ni Althea. "I appreciate the compliment coming from the CEO of Monteverde Holdings." Natigilan si Lucian. "Mr. Monteverde." Wala na ang Kuya Lucian. Wala nang malambing na boses na laging tumatawag sa kanyang pangalan nang may kasamang pag-asang mapapansin. Ang pangalan na ginamit nito ay ang formal na tawag ng mga taong walang personal na ugnayan sa kanya.
Bago pa man makapagsalitang muli si Lucian upang itama ang tawag nito sa kanya, mabilis bumaling si Althea sa kanyang kapatid. Kuya, excuse me lang muna. Kakausapin ko lang yung representative mula sa French fashion house. We have a meeting tomorrow. Sure, go ahead Althea. Mag-celebrate tayo mamaya, sagot ni Adrian. Tango lamang ang binigay ni Althea kay Lucian bago mabilis at eleganteng tumalikod. Naiwang nakatayo si Lucian habang nakatitig sa papalayong kaanyuan ng dalaga. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Lucian Monteverde ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na dala ng katotohanan ng babaeng minsang pilit na nagpapapansin sa kanya ay hindi na ngayon man lang tumitingin sa kanyang direksyon. Ang mga sumunod na linggo pagkatapos ng business summit, naging lubhang abala para sa buong alta sosyedad ng lungsod. Ang pangalang Althea Villamor tila naging maingay na usap-usapan sa bawat boardroom, lifestyle magazine at mga mamahaling coffee shop sa probinsya at metropolis. Di na lang siya kilala bilang nakababatang kapatid ni Adrian o ang paboritong anak ng pamilya Villamor. Siya na ngayon ang bagong mukha ng tagumpay at kapangyarihan sa industriya ng fashion at negosyo. Ngunit para kay Lucian Monteverde ang bawat balita at litrato ni Althea na lumalabas sa mga pahayagan at radyo ay parang isang patuloy na paalala ng malaking pader na itinayo ng dalaga sa pagitan nilang dalawa. Sa ikalimang palapag ng Monteverde Tower, nakatayo si Lucian sa tabi ng glass window ng kanyang malawak na opisina. Nakatingin siya sa ibaba habang hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Hindi siya makapag-focus sa mga papeles na nakahain sa kanyang mesa. Ang mga salitang Mr. Monteverde na binitawan ni Althea noong gabing yon ay patuloy na nagre-replay sa kanyang isip. Masyadong formal, masyadong malayo, masyadong malamig. Nabalisa ang kanyang pag-iisip nang bigla bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Adrian na may malawak na ngiti sa mukha. Masyado ka namang seryoso dyan, Lucian? Masayang bati ni Adrian habang umuupo sa leather sofa ng opisina. Nagdala ko ng balita. Magkakaroon ng golf tournament at dinner party sa resort ngayong weekend. Kasamang pamilya natin at ilang mga investors. Pumunta ka ha? Bahagyang lumingon si Lucian. Sino-sinong mga pupunta? Siyempre si Papa, ako, ang ilang board members ng kumpanya at si Althea, sagot ni Adrian habang nagtitingin sa kanyang telepono. At saka balita ko, kasama rin niya si Rafael. Natigilan si Lucian. Kumunot ang kanyang noo at dahan-dahang inilapag ang hawak na baso sa lamesa. Rafael? Tanong ni Lucian habang pilit na pinapanatiling patag ang kanyang boses. Sinong Rafael? Si Rafael Cruz? Oo, si Rafael Cruz. Tango ni Adrian, ang batang bilyonaryo na nagmamay-ari ng Cruz Global Logistics. Kasama siya ni Althea mula pa nung nasa Europa sila. Sila ang madalas magkasama sa mga business expansion projects. Balita ko nga napakalapit nilang dalawa. Isang hindi may paliwanag na tensyon ang biglang gumapang sa dibdib ni Lucian. Kakilala niya si Rafael Cruz, isang matangkad, gwapo, matalino at mayabang na bilyonaryo sa edad na 27. Isang lalaking halos kapareho na ng edad ni Althea. Pagdating ng weekend sa eksklusibong golf at country club, maagang dumating si Lucian. Nakasuot siya ng formal na polo shirt at slacks, ngunit ang kanyang mga mata hindi nakatuon sa Greenfield kundi sa entrance ng clubhouse. Ilang minuto lang ang lumipas, pumasok ang isang mamahaling sports car. Mula sa driver's seat, bumaba si Rafael Cruz, nakangiti, eleganteng kumikilos at mabilis na lumakad patungo sa kabilang pinto upang pagbuksan ang passenger seat. Bumaba si Althea, nakasuot to ng isang napakagandang white linen dress na bahagyang iwinawagayway ng hangin, habang may malalaking sunglasses na nakapatong sa kanyang ulo. Nagpalitan ng ngiti sina Althea at Rafael bago sabay na naglakad patungo sa silid kung saan nakaupo ang pamilya Villamor at iba pang mga bisita. Tawa ng tawa si Althea habang may binubulong si Rafael sa kanya. Ang mga ngiting iyon, ang malayang pagtawa na dating nakikita lamang ni Lucian tuwing nasa mansyon sila ay buong buo at walang pag-aalinlangang binibigay ngayon ng dalaga sa ibang lalaki. Dahan-dahan lumapit si Lucian sa grupo. Good morning, Uncle Adrian. Formal na bati ni Lucian sa ama at kapatid ni Althea. Oh, Lucian, mabutit nakarating ka. Bati ng ama ni Althea. Kilala mo na ba si Rafael?
si Rafael Cruz ng Cruz Global. Humarap si Rafael kay Lucian at inabot ang kanyang kamay. Mr. Monteverde, it's an honor to finally meet you in person. Madalas ikwento ni Adrian. Malamig na tinitigan ni Lucian ang inabot na kamay ni Rafael bago to tinanggap ng may mahigpit na hawak. Mr. Cruz, I've heard a lot about your logistics company. And I've heard a lot about your success, Mr. Monteverde. Sagot ni Rafael na may kumpiyansa sa kanyang mga mata. Halatang hindi natatakot sa malamig na aura ng mas nakatatandang bilyonaryo. Bumaling si Lucian kay Althea, umaasa na kahit papano babatiin siya nito tulad ng dati o magpapakita man lamang ng kaunting pahiwatig na napapansin siya nito. Althea? Bahagyang tumango si Althea, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling formal at walang kausap-usap na emosyon. Good morning, Mr. Monteverde? Ni walang kuya, ni walang pagtatanong kung kumusta na siya. Wala maski ang simpleng pag-alok ng kape o pag-aalala kung mainit ba ang panahon para sa kanya. Sa halip, bumaling kaagad si Althea kay Rafael. Rafa, pwede mo ba akong samahan sa terrace? May kailangan lang akong tawagan sa office sa London. Of course, Althea. Let's go. Nakangiting sagot ni Rafael. Hawak pa ng lalaki ang likod ni Althea habang maingat tong inaalalayan sa paglalakad patungo sa terrace. Di maitago ni Lucian ang matinding iritasyon na biglang sumiklab sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyob sa loob ng kanyang mga bulsa habang pinapanood ang dalawa na naglalakad papalayo. Bakit ganun yung tingin mo kay Rafael, Lucian? Natatawang tanong ni Adrian na nakatayo sa kanyang tabi, sabay tapik sa kanyang balikat. Mabait naman yung bata at saka mukhang napapasaya niya si Althea. Di ako tiwala sa lalaking yan. Mabilis at malamig na sagot ni Lucian. Hindi nakatingin kay Adrian kung hindi nakatitig pa rin sa terrace kung saan nagtatawanan sina Althea at Rafael. Kumunot ang kilay ni Adrian. Ha? Anong hindi tiwala? Magaling na negosyante si Rafael. Kumunot ang kilay ni Adrian. Kilala ng pamilya natin ang mga magulang niya. Tsaka na namang masama kung maging malapit sila ni Althea. Pareho silang single, parehong matagumpay, at halos magkakapareho ng edad. Magkapareho ng edad. Ang mga salitang iyon ay parang isang patalim na sumaksak sa dibdib ni Lucian. Yon ang mismong dahilan na tinapon niya nung gabing yon 3 taon nang nakararaan. Bata pa siya para sa akin. Ngayong may dumating na lalaki na mas malapit sa edad nito, ba't parang nakakaramdam siya ng matinding galit? Bakit pakiramdam niya may inagaw sa kanya na dapat sa kanya lang nakalaan? Sa buong hapon ng kaganapan, pilit na sumasama si Lucian sa mga usapan kung saan naroon si Althea. Tuwing susubukan niyang magpasok ng paksa tungkol sa mga lumang alaala sa mansyon ng mga Villamor, mabilis tong iniilaga ni Althea at ibinabalik ang usapan sa mga usaping pangnegosyo kasama si Rafael. Hindi na tumatawag si Althea sa kanya. Hindi na rin to nagpapadala ng mga simpleng mensahe para mag-alaga sa kanyang kalusugan tuwing gabi. Ang dalagitang dating gagawin ng lahat para lang mapansin na isang Lucian Monteverde ay tuluyan nang nawala. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang isang seryoso, malamig at walang kinatatakutang bilyonaryo, naramdaman Lucian ang matinding takot at selos na unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang mga sumunod na araw ay naging isang tila napakahabang bangungot para kay Lucian. Sa tuwing binubuksan niya ang kanyang telebisyon sa opisina o magbabasa ng mga balita sa radyo at pahayagan, ang mga mukha ni na Althea at Rafael ang laging nasa unang pahina. Ang tambalang Aura Luxury at Cruise Logistics ay naging paboritong paksa ng mga lifestyle at business columnists. Ngunit isang umaga lalong naging maingay ang mga balita dahil sa isang hindi inaasahang iskandalo. Nabalot ng maling usap-usapan ang kumpanya ni Rafael matapos magpalabas sa isang malaking media outlet ng maling balita tungkol sa umano'y pagtagong pagbagsak ng kanilang mga stock sa abroad. Upang mapigilan ang paglobo ng iskandalo at mapanatili ang tiwala ng mga investors sa parehong Aura at Cruz Global, mabilis na nag-isip ng paraan ang PR team ni na Althea at Rafael. Isang radikal at mabilis na solusyon ang kanilang ginawa. Isang fake engagement. Ipinahayag sa publiko na ang dalawang kakasal
na pinakabatang bilyonaryo sa bansa ay opisyal na nakatali sa isa't isa, nakatakda sa lalong madaling panahon. Ang balitang ito ay mabilis na nagpakalma sa merkado. Tumataas ang stock market ng parehong kumpanya at naging headline ito sa buong bansa. Sa loob ng kanilang Monteverde Tower ay nakatayo si Lucian habang nakatitig sa malaking screen ng kanyang opisina. Breaking news! Youngest billionaire CEO Althea Villamor and logistics tycoon Rafael Cruz officially engaged. Ang mga salitang yon ay para bang isang napakalakas na kidlat na gumuhit sa kalangitan at direktang tumama sa puso ni Lucian. Napahawak siya na mahigpit sa gilid ng kanyang mesa na gawa sa mahogany hanggang mabuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang kanyang panga ay nag-agaw ang dilim. Fake engagement. Kailangan fake lang to. Bulong ni Lucian sa kanyang sarili, ngunit wala siyang sapat na patunay. Hindi pa man lumilipas ang ilang minuto, bumukas na ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Adrian halatang gulat na gulat din at dinala ang kanyang laptop. Lucian, nakita mo ba ang balita? Gulat na tanong ni Adrian habang nilalapag ang laptop sa mesa ng kaibigan. Hindi ko maintindihan kailan pa naging ganito kadali para kay Althea ang magdesisyon na magpakasal. Walang sinasabi si Papa sa akin, ibig sabihin pati sila nagulat din. Malamig ngunit may halong matinding tensyon ang boses ni Lucian nang magsalita siya. Sigurado ka ba na totoo yan, Adrian? Hindi ba pwedeng business strategy lang yan ng kumpanya nila? Yun din ang nasa isip ko nung una, sagot ni Adrian habang napapakamot sa kanyang ulo. Pero tinawagan ko si Althea kanina lang. Sabi niya, formal na raw ang lahat at magkakaroon ng malaking engagement party sa susunod na linggo. Lucian, mukhang seryoso ang kapatid ko. Nang marinig ang mga salitang yon mula mismo sa kapatid ni Althea, tila ba naputol ang huling tali ng pag-asa kay Lucian. Ang kanyang mukha na dating laging mahinahon at walang emosyon, napalitan na matinding galit at kabalisahan. Hindi sila po pwedeng ikasal. Malamig at mabilis na sambit ni Lucian. Nagtatakang tumingin si Adrian sa kaibigan. Ha? Anong pinagsasasabi mo, Lucian? Bakit naman hindi? Buhay naman ni Althea yan at kung maligaya siya kay Rafael, hindi siya po pwedeng magpakasal sa lalaking yon. Medyo pataas na ang boses ni Lucian, isang bagay na napakadalang namang mangyari. Napansin niya ang pagkagulat sa mukha ni Adrian kaya pilit niyang tinawid ang kanyang sarili at ibinalik ang malamig na aura. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Hindi natin kailangan mabuti na kilala si Rafael Cruz. Kumunot naman ang kilay ni Adrian. Tinitigan ng mabuti ang matalik na kaibigan. Lucian, 3 taon nang kilala ni Althea si Rafael sa Europa. Mas kilala niya yon kaysa sa atin. Di na nakasagot si Lucian. Tumalikod siya, tumingin muli sa labas ng bintana. Dumating ang gabi, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi nakatulog si Lucian Monteverde. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang luxury penthouse, hawak ang isang baso ng whiskey na hindi man lamang niya naiinom. Ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba na walang silbi para sa kanya ngayong gabi. Ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa mukha ni Althea. Inalala niya mga panahong bata pa si Althea, ang mga simpleng ngiti nito tuwing dumarating siya sa mansyon. Ang maingat na pag-abot ng kapeng ginawa nito gamit ang sariling mga kamay. Ang mga matang puno ng pagmamahal at paghangang tanging sa kanya lamang nakatutok. Noon, tinuturing niyang abala ang bata pang dalaga. Iniisip niya na magiging balakid lamang ito ng kanyang mga plano sa negosyo at sa pagkakaibigan nila ni Adrian. Ngunit ngayong hawak na ng ibang lalaki ang kamay ni Althea, ngayon na ang mga ngiting yon ay binigay na kay Rafael, na pagtanto ni Lucian kung gaano siya kabulag. Pumikit ng mahigpit si Lucian habang ginagalaw ang alak sa kanyang baso. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang matinding pagsisisi. Bakit ngayon lang? Bakit kung kailan mawawala ka na sa akin ng tuluyan, Althea? Di makatulog ang bilyonaryo. Habang ang buong lungsod ay nagpapahinga, si Lucian Monteverde ay gising na gising. Patuloy na pinarurusahan ang sarili niyang mga damdamin na matagal niyang tinatanggi. Ang mga araw na nagdaan,
bagong opisyal na engagement party ay naging isang mahabang pagdurusa para kay Lucian. Ang kanyang karaniwang maayos at kontroladong mundo tuluyan na ngang nagulo. Ang bawat pulong sa boardroom ng Monteverde Holdings ay ginagawa ng walang focus at ang kanyang mga tauhan ay takot na takot lumapit sa kanya dahil sa kanyang walang kapantay na kasungitan at kalamigan sa mga nakalipas na araw. Ngunit walang sino man sa kanila ang nakakaalam ng tunay na dahilan. Ang bilyonaryo unti-unting kinakain ng sarili niyang pagsisisi. Upang ipagdiwang ang nalalapit na kasal at ipakita sa media ang pagkakaisa ng pamilya Villamor, pamilya Cruz at ang kanilang malalapit na business partners, isang eksklusibong photoshoot at fitting ang ginanap sa isang napakalaking luxury estate sa labas ng lungsod. Dahil ang Monteverde Holdings ay ang pangunahing investor sa bagong estate development project kung saan naman ginaganap ang event at obligadong dumalo naman si Lucian. Nang makarating si Lucian sa venue, puno ng mga stylist, photographers at mga katulong ang malawak na mansyon. Maingay ang paligid. Ngunit si Lucian ay naglalakad ng tahimik patungo sa VIP holding area upang hanapin si Adrian. Habang naglalakad sa malawak na hallway na gawa sa mamahaling French marble, napansin niya bahagyang nakabukas ang pinto ng grand fitting room. May mga mamahaling ilaw na nagmumula sa loob at ang amoy ng mga sariwang puting rosas ay humahalimuyak sa hangin. Dapat magpatuloy lamang siya sa paglalakad, ngunit merong isang kakaibang lakas na nagtulak sa kanya upang huminto at lumingon. Sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pinto, nakita niya si Althea. Tila huminto ang tibok ng puso ni Lucian. Ang hangin sa kanyang mga baga biglang nawala. Nakatayo si Althea sa ibabaw ng isang maliit na evolusyonaryong platform sa gitna ng silid. Sa harap ng tatlong malalaking salamin, nakasuot siya ng isang napakagandang custom-made wedding gown na gawa sa pinakamahusay na Italian silk at fresh lace. Ang gown ay may off-shoulder na disenyo na nagpapakita ng kanyang eleganteng balikat at leeg. Habang ang mahabang nagaslas ng tela sa likod ay nakalatag ng perpekto sa sahig. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaabdo at merong isang manipis na veil na nakapatong sa kanyang ulo na nagbibigay sa kanya ng isang pangarap at hindi totoong kagandahan. Inayos ng dalawang kilalang fashion designer ang laylayan ng kanyang gown habang si Althea ay nakatingin sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Wala si Rafael sa silid, si Althea lang at ang kanyang mga stylists. Nakatitig si Lucian, di niya maialis ang kanyang mga mata sa dalaga. Sa nakalipas sa 3 taon, nakita niya si Althea nagbago mula sa isang simpleng dalagita patungo sa isang matagumpay na CEO. Ngunit ang makita tong nakasuot ng wedding gown, nakahanda ng maging asawa ng ibang lalaki ay nagdulot na ng matinding kirot na hindi pa niya kailanman nataranasan sa buong buhay niya. Ang paningin niya ay nagdilim sa matinding emosyon. Sa sandaling yon, lahat ng lohika, lahat ng dahilan tungkol sa edad, lahat ng takot na masira ang pagkakaibigan nila ni Adrian, lahat yon ay naglaho na parang bula. Napagtanto ni Lucian ang isang masakit at napakalinaw na katotohanan. Matagal na pala niyang minamahal si Althea, di lang sa nakalipas sa 3 taon, di lang nung bumalik to mula sa London na isang eleganteng CEO. Matagal na, noong mga panahong nagdadala to ng kape sa kanyang opisina, noong mga panahong nagnanakaw to ng tingin habang kausap niya si Adrian, noong mga panahon na ang tanging pangarap ng dalaga ay ang mapansin niya, naroon ang damdaming yon. Tinanggi lamang niya. Pinalabas niyang bata pa ito dahil natatakot siya na harapin ang katotohanan. Ang isang tulad niyang malamig at nakatuon lamang sa negosyo, pwedeng mahulog ng napakalalim sa nakababatang kapatid ng kanyang matalik na kaibigan. Pinairal niya ang pride at takot na mawala ng kontrol. Ngayon, ang kabayarang binabayad niya para sa kaduwagan ay panonood sa babaeng mahal niya habang naghahandang isuot ang singsing ng ibang lalaki. Bahagyang gumalaw si Althea, napatingin sa direksyon ng pinto. Dahil sa reflex, mabilis sumakbang paatras si Lucian at sumandal sa pader sa labas ng silid. Nakahawak ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Maririnig ang mabilis at mabigat niyang paghinga.
Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit sa sarili at labis na kalungkutan. "Anong ginawa mo, Lucian?" Bulong niya sa kanyang sarili sa isang basag na boses. "Anong ginawa mo?" Habang nakasandal sa malamig na pader ng mansyon. Alam ni Lucia na wala na siyang escape route. Ang pader na tinayo niya sa pagitan nila ni Althea ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit sa halip na kalayaan, pinalibutan siya nito ng sarili niyang mga pagkakamali. Matagal na niyang tinitingnan si Althea, hindi bilang isang bata, kundi bilang kaysa isang babaeng nakalaan para sa kanyang puso. At ngayon, nalaman niya ng katotohanan. Ang tanong na lamang kung may oras pa ba para bawiin ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng VIP lounge ng luxury estate ay napakabigat, tulad ng hangin bagong isang malakas na bagyo. Mula sa malaking salaming bintana, nakikitang malawak na hardin kung saan nabala ang mga tao sa pag-aayos ng mga bulaklak at dekorasyon para sa gabi na engagement party. Ngunit sa loob ng silid, 2 lalaki amang ang nakatayo. 2 lalaking magkasama sa lahat ng tagumpay at pagsubok sa nakalipas na 10 taon. Si Adrian nakasandal sa gilid ng billiard table, habang si Lucia naman nakatayo sa may bintana. Nakatalikod at nakatitig sa malayo, hawak ang isang baso ng crystalline whiskey. Ilang minutong walang nagsasalita. Napansin ni Adrian ang kakaibang mga kilos ng kanyang matalik na kaibigan sa nakalipas na mga araw. Nakita niya kung paano natigilan si Lucian tuwing dadaan si Althea, kung paano lumalalim ang guhit ng galit sa noon nito tuwing hawak ni Rafael ang kamay ng kanyang kapatid, at kung paano tong nawawala ng focus sa mga importanteng pulong. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ng kanilang malamig at disiplinadong CEO ng Monteverde Holdings. Huminga na malalim si Adrian, nilapag ang kanyang cue stick sa lamesa. Ang kanyang mga matay naging seryoso, malayo sa kanyang karaniwang masayahing aura. "Lucian," panimula ni Adrian sa isang mababang boses. Hindi gumalaw si Lucian. Matagal na tayong magkaibigan," wika ni Adrian habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng kaibigan. "Kilala kita. Alam ko kung paano ka mag-isip. Alam ko kung kailan ka masaya at higit sa lahat, alam ko kung kailan ka nagpapanggap na walang pakialam, kahit na nararamdaman ko na ang tensyon sa paligid mo." Bahagya namang ininom ni Lucian ang kanyang alak. Hindi pa rin humaharap. "Marami lamang akong iniisip sa kumpanya, Adrian. Masyadong maraming merger projects ngayong quarter. Huwag mo akong daanin sa mga usaping negosyo, Lucian." Mabilis at direktang putol ni Adrian. Huminto siya sa mismong tabi ni Lucian, direktang tumingin sa mukha nito. "Hindi ito tungkol sa Monteverde Holdings at hindi rin ito tungkol sa mga proyekto natin." Tumingin si Lucian kay Adrian. Ang kanyang mukha ay pilit na walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata pinaliligiran ng pagod at matinding kabalisahan. "Ano pa ba ang gusto mong sabihin?" tanong ni Lucian sa isang patag na boses. Maitim at seryosong naging tingin ni Adrian sa kaibigan. Walang paloy-paloy, tinapon niya ang tanong na napakatagal niya nang gustong malaman ang kasagutan. "Lucian, mahal mo ba ang kapatid ko?" Parang humintong ikot ng mundo sa loob ng silid sa pagsambit ng mga salitang iyon. Ang mga salitang "mahal mo ba ang kapatid ko" ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Lucian na parang isang malakas na kampana na gumising sa bawat nakatagong sakit sa kanyang dibdib. Napatigil si Lucian. Ang kamay niyang humahawak sa baso ng whiskey, bahagyang nanginginig. Di siya nakapagsalita kaagad. Ang kanyang panga ay nagdikit at ang kanyang mga mata dahan-dahang bumaba sa sahig. Tahimik ang buong silid. Naririnig lamang ang mahinang uni ng aircon at ang tunog ng hangin sa labas. Lumipas ang 5 segundo, 10 segundo, 15 segundo. Bawat patak ng oras ay tila naging napakabigat. Tinitigan ni Adrian ang kaibigan. Ang kawalan ng mabilis na pagtanggi ni Lucian ay sapat na sagot para sa kanya. Noon, kapag tinutukso niya to kay Althea, mabilis itong sinasabi na bata pa siya o magkapatid ang turing ko sa inyo. Ngunit ngayon, walang lumabas na kahit anong pagtanggi sa mga labi ng bilyonaryo. Pagkaraan ng halos kalahating minuto ng nakabibinging katahimikan, dahan-dahan tumango si Lucian. Isang simpleng tango, ngunit sa tangong iyon,
ay napakaloob ang 3 taong pagsisisi, ang gabi-gabing hindi pagkakatulog at ang matinding pagdurusa ng isang lalaki na huli na ng magpagtagpo ang sariling mga damdamin. Oo, basag at mababang wika ni Lucian. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Mahal ko si Althea. Napahawak si Adrian sa kanyang sariling batok, pilit na inuunawa ang narinig mula sa lalaki na itinuring niyang pinakamatalik na kaibigan at kapatid. Diyos ko, Lucian, bakit ngayon lang? Bakit kailanman hindi ka nagsasalita? Bakit tinataboy mo siya ng mga panahong ang buong mundo niya ay nakatutok lamang sa iyo? Pumikit ng mahigpit si Lucian at sumandal sa gilid ng bintana. Isang pait ng ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Natakot ako, Adrian. Pag-amin ni Lucian sa isang boses na ngayon lang narinig ni Adrian. Isang boses na wala ng kapangyarihan at puno ng kababaang loob. Natakot ako na baka kapag pinagbigyan ko ang nararamdaman ko, masira pa ang pagkakaibigan natin. Natakot ako dahil 8 taon ang tanda ko sa kanya. Inisip ko na bata pa siya, na baka paghanga lang nararamdaman niya para sa akin at balang araw, magbabago rin yon. Gusto ko siyang protektahan sa sarili ko, kaya tinutulak ko siya palayo. Huminga ng malalim si Lucian at tumingin muli kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. Ngunit naging napakatanga ko, patuloy ni Lucian. Sa pagtatangka kong protektahan ng lahat, pinalagpas ko ang kaisa-isang babaeng nakalaan para sa akin. Pinalabas ko sa kanya na wala siyang halaga sa akin at ngayong nakikita ko siyang masaya sa piling ng iba. Ngayon nakikita ko siyang nakasuot ng wedding gown para kay Rafael. Napagtanto ko na ako mismo ang nagtulak sa kanya sa bisig ng iba. Napatitig si Adrian kay Lucian. Nakikita niya ang matinding sakit na dinadala ng kanyang kaibigan. Nais niyang magalit dahil sa pagpapahirap nito sa damdamin ng kanyang kapatid nung araw. Ngunit nakikita rin niya na ang parusang tinatanggap ngayon ni Lucian ay higit pa sa kahit anong galit na po pwede niyang iparamdam dito. Lucian? Bumuntong hininga si Adrian. I'm sorry pero nakatakda ng kasal ni Althea at ni Rafael. Kahit sabihin mo sa akin to ngayon, huli na ang lahat. Tumingin si Lucian sa kanyang baso. Dahan-dahang ininom ang natitirang alak hanggang sa maubos niya ito. Ang malamig na liquid ay dumaan sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nun kayang palamigin ang apoy ng pagsisisi sa kanyang dibdib. Alam ko, bulong ni Lucian sa isang napakababang boses. Alam ko, huli na ang lahat. Rafa, pwedeng mag-usap muna tayo? Nilapag ko ang folder ng mga kontrata sa ibabaw ng mesa sa loob ng holding room. Pagod na ang isip ko. Ang araw ng kasal mabilis na lumalapit at sa bawat oras na lumilipas, pakiramdam ko'y lalong sumisikip ang dibdib ko. Lumingon sa akin si Rafael mula sa may bintana. May dala siyang 2 baso ng juice at ngumiti na napakainit. Ano yon, Althea? May problema ba sa supplier ng mga bulaklak o sa VIP guest list? Huwag kang masyadong magpa-stress. Ako nang bahalang mag-ayos niyan. Lumapit siya sa akin. Inabot ang isang baso. Tinitigan ko ang mukha ni Rafael, ang lalaking 3 taon kong nakasama sa London. Ang lalaking walang ibang ginawa kundi ang suportahan ako, alagaan ako at protektahan ako sa lahat ng pagkakataon. Rafa, kailangan natin pag-usapan yung tungkol sa atin. Seryosong sabi ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Tungkol sa kasal na to? Bahagyang natigilan si Rafael. Dahan-dahan niyang nilapag ang mga baso sa mesa at lumapit pa ng kaunti sa akin. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Althea, alam kong sa simula ginawa lang natin to para iligtas ang kumpanya ko mula sa fake scandal. Mahinang wika ni Rafael. Hinawakan niya ang 2 kong kamay. Malamig ang mga daliri ko pero mainit ang sa kanya. Alam ko pumayag ka lang sa fake engagement na to dahil ayaw mong masirang reputasyon ng Cruise Global at Aura. Pero Althea, sa nakalipas na mga buwan na magkasama tayo, hindi na fake para sa akin ang lahat. Napatitig ako sa kanya. Nagunahan sa pagbilis ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Rafa, minahal kita, Althea. Diretsahang pag-amin ni Rafael habang mas sinigpitan ang hawak sa mga kamay ko. Ang mga mata niya ay puno ng katapatan at pakiusap. Matagal na kitang mahal. Mula pa nung nag-aaral ka sa London at gabi-gabi kitang nakikitang umiiyak. Habang nag-aaral, hawak yung lumang litrato mo sa Pilipinas. Ginawa ko lahat para maging karapat-dapat sa'yo.
Inisip ko na baka paglipas ng panahon, matutunan mo rin akong mahalin. Huwag na nating ituloy ang pagpapanggap. Gawin na nating totoo ang kasal na ito, pakiusap. Tumingin ako sa malayo. Ang sakit-sakit na marinig yon mula sa kanya. Si Rafael ang perpektong lalaki. Gwapo, matalino, mabait. Handang ibigay sa akin ang buong mundo. Pero bakit sa kabila ng lahat ng ginawa ni Rafael, may ibang pangalan pa ring pilit na sumusumbat sa puso ko? Bakit sa tuwing pumipikit ako, hindi mukha ni Rafael ang nakikita ko, kundi ang mga malamig na mata ni Lucian? Dahan-dahan kong nilabas ang mga kamay ko mula sa pagkakahawak ni Rafael. Patawarin mo ko, Rafa? Basag ang boses na sabi ko. Pinilit kong pigilan ang mga luha sa aking mga mata. Napakabuti mong tao. Sobrang halaga mo sa akin pero hindi ko kayang pagsunod-sunurin ang buhay mo sa isang kasinungalingan. Deserve mo ang isang babaeng buong-buo ang pusong ibibigay sa'yo. Yumuko si Rafael. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang sakit sa kanyang mukha parang patalim na sumaksak sa akin. Siya pa rin ba? Mahinang tanong ni Rafael sa isang napakababong boses. Pagkatapos ng 3 taon, pagkatapos ng lahat ng galit at sakit na pinaramdam niya sa'yo, si Lucian Monteverde pa rin ba ang laman ng puso mo, Althea? Hindi ako nakasagot. Ang katahimikan kong naging pinakamabilis at pinakamasakit na kasagutan para sa kanya. Naiintindihan ko, bulong ni Rafael habang pinipilit ng ngumiti. Bagaman bakas ang pait sa kanyang mga mata, salamat sa katapatan mo, Althea. Samantala, sa rooftop garden ng Monteverde Tower, nakatayo si Lucian habang nakatanaw sa buong lungsod. Malakas ang hangin at gabi na, ngunit wala siyang planong umuwi. Mula sa kanyang likuran, narinig niya ang mababigat na hakbang ni Adrian. Lucian, bukas ng kasal, wika ni Adrian habang lumalapit sa kaibigan. Nakaayos ng lahat sa katedral, ang media, ang mga bisita, ang pamilya natin. Nakanda ng lahat para sa kasal ni Althea at Rafael. Humarap si Lucian kay Adrian. Ang mga mata ng bilyonaryo na dating malamig at walang kapantay ang pagiging kontrolado ay puno ngayon ng isang matinding determinasyon. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi matutuloy ang kasal na yan bukas. Malamig, ngunit may diin na wika ni Lucian. Kumunot ang kilay ni Adrian at napatitig sa kanyang matalik na kaibigan. Anong pinagsasasabi mo, Lucian? Huwag kang gumawa ng anumang kahangalan. Masisirang pangalan ng pamilya natin at ng kumpanya kapag may ginawa kang skandalo sa mismong araw ng kasal. Wala akong pakialam sa kumpanya, Adrian. Wala akong pakialam sa kung anong sasabihin ng media o ng buong mundo, sigaw na Lucian. Isang bagay na hindi pa kailanman narinig ni Adrian mula sa kanya. Huminga ng malalim si Lucian at sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian ang pagpatak na isang luha mula sa mata ng pinakamatalik niyang kaibigan. Ipinagpalit nito ang kaligayahan nung tinulak ko si Althea palayo. Basag ang boses na wika ni Lucian habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Isang beses na akong naging duwag, Adrian. Isang beses ko nang hinayaan na mawala siya dahil sa takot ko. Pero ngayon, naalam ko na ang tunay kong nararamdaman. Hindi ko nahayaang pumasok siya sa simbahang iyon hawak ng ibang lalaki. Kahit ikagalit mo, kahit ikagalit pa ng buong mundo, lalabanan ko ang kasal na to bukas. Ang araw ng kasal ay dumating na may napakabigat na kalangitan. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa loob ng bridal suite ng katedral. Nakasuot na napakahabang puting gown, ngunit ang puso ko ay tila isang napakabigat na bato na nakalubog sa ilalim ng dagat. Althea, aalis na ang convoy sa labas. Mahinang tawag sa akin ng aking coordinator. Nakahanda ng lahat sa loob ng simbahan. Ang media, ang mga bisita, pumasok na rin si Rafael. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ang panlalamig ng aking mga kamay. Pumikit ako ng madiin. Ito na to. Bulong ko sa aking sarili. Ito na ang araw na itatali ko ang buhay ko sa isang pangako. Hindi para sa sarili kong kaligayahan, kundi para matapos ng lahat ng pagpapanggap. Nang magsimulang tumunog ang grand organ at dahan-dahang bumukas ang 2 dambuhalang pinto ng katedral, bumungad sa akin ang daan-daang bisita. Nakatayo sa dulo ng mahabang red carpet si Rafael, nakasuot ng eleganteng tuxedo, nakangiti, ngunit sa likod ng mga mata niya, naroon pa rin ang pait ng aming pag-uusap noong isang araw.
Hahakbang na sana ako papasok sa aisle nang bigla na lamang magkaroon ng malakas na gulo sa labas ng entrance. Bumukas ng napakalakas ang dambuhalang pinto ng simbahan. Dahilan upang huminto ang pagtugtog ng musika at mapasinghap ang lahat ng mga bisita. Maging ang mga photographer at media, mabilis na iniharap ang kanilang mga kamera sa pinto. Sa gitna ng silaw ng mga ilaw at sa ilalim ng malakas na hangin mula sa labas, nakatayo ang isang lalaki, si Lucian. Nakahawak ang dalawa niyang kamay sa magkabilang pinto. Mabilis ang kanyang paghinga at basang-basa ng pawis ang kanyang mukha na tila ba tumatakbo siya na napakalayo para lamang makarating dito. Ang kanyang tuxedo bahagyang gulo-gulo. Malayo sa dating napakalinis at laging kontroladong bilyonaryo na kilala ng lahat. "Lucian?" Sigaw ng kuya kong si Adrian mula sa unang hilera ng mga upuan habang mabilis sa tumatayo. "Anong ginagawa mo rito?" Hindi pinansin ni Lucian si Adrian, maging ang mga bulong-bulungan ng daan-daang bisita na ngayon pinalilibutan na siya ng mga flash ng kamera. Ang kanyang mga mata na puno ng matinding galit at takot, pananabik, direktang nang nakatutok sa akin. Mabilis siyang naglakad patungo sa gitna ng aisle. Bawat hakbang ng kanyang mga sapatos sa sahig ng simbahan ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. "Lucian, huminto ka!" Galit na sigaw ni Papa habang tumatayo rin sa kanyang upuan. "Huwag mong sirain ang kasal ng kapatid mo." Ngunit huminto si Lucian. Dumiretso siya sa harapan, nilampasan ako ng kaunti at humarap ng direkta kay Rafael. Lumapit din si Rafael, nakakuyom ang mga kamao at galit na nakatitig sa lalaking nanggulo sa kanyang kasal. "Anong kabaliwan to, Monteverde? Umalis ka na rito bago kita ipakaladkad sa security." Tumingin si Lucian kay Rafael, pagkatapos ay dahan-dahan nang bumaling sa akin. Ang kanyang boses nung magsalita siya sa harap ng buong simbahan ay basag, ngunit puno ng diin na nagpatahimik sa bawat taong naroon. "Hindi ko na kayang manahimik," wika ni Lucian. Napatitig ako sa kanya. Ang buo kong katawan ay nanginginig. "Lucian, ano ba tong ginagawa mo?" 3 taon akong naging duwag, Althea. Patuloy ni Lucian habang lumalapit sa akin. Walang pakialam kung nakatutok sa kanya lahat ng kamera ng media. 3 taon kong pinaniwala ang sarili ko na tamang itulak kita palayo, pero hindi ko na kayang panoorin ka na pumasok sa buhay na ibang lalaki habang ang buong puso ko'y mamamatay sa pagsisisi. "Monteverde!" Galit na hahawakan sana ni Rafael ang collar ng tuxedo ni Lucian, ngunit mabilis na humarang ang Kuya Adrian ko sa pagitan nilang dalawa upang pigilan ang kaguluhan. "Rafael, magpalipas ka muna ng malamig na ulo." Mahinang pakiusap ni Adrian kay Rafael. Bago galit na bumaling kay Lucian. "Lucian, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung anong ginagawa mo para sa pamilya natin?" Tumingin si Lucian sa Kuya Adrian ko, pagkatapos ay pabalik sa akin. May pumatak na luha mula sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi kailanman nakita ng kahit sinong tao na nakakakilala sa kanya. "Nababaliw na ako, nababaliw, Adrian," pait na sagot ni Lucian sa aking kapatid. Ngunit ang kanyang mga mata na natiling nakatitig sa akin. Pero hindi ako aalis dito nang hindi nasasabi sa kanyang katotohanan. Nakatayo si Lucian sa harap ko, basag ang boses at ang mga matang dating malamig, puno ngayon ng luhang di niya napigilang pumatak. Ang buong katedral ay tuluyang napatahimik. Wala ni isang nangahas magsalita, tanging mahinang tunog lang ng mga kamera at mabilis na paghinga ni Lucian ang dumadagundong sa paligid. "Nung sinabi ko pong bata ka pa," panimula ni Lucian, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit bawat salita ay malinaw na umaalingaw sa buong simbahan. "Ang totoo, natatakot lang ako. Natatakot akong masirang pagkakaibigan namin ng kuya mo at natatakot ako na baka di ko kayang panindigan ang nararamdaman ko para sa'yo." Bahagyang napasinghap ang mga tao sa mga upuan. Pakiramdam ko humintong ikot ng mundo. Ang mga luhang pilit kong pinipigilan mula pa kaninang umaga, dahan-dahan gumulong sa aking mga pisngi na pumatak sa puting lace ng aking bridal gown. "I tried to convince myself that you were just a face, Althea," patuloy ni Lucian habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Wala siyang pakialam sa mga bisita, sa media o sa galit na mukha ng aking ama. Pinalabas kong wala akong pakialam. Tinanggap ko ang bawat kapeng binibigay mo, ngunit pilit kong pinatay ang bawat kaba sa dibdib ko tuwing umingiti ka sa akin. At nung gabing yon,
Nung sabihin ko kay Adrian na bata ka pa, ginawa ko yon para turuan ang sarili ko na lumayo sa'yo. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang sakit na naramdaman ko 3 taon nang nakakaraan sa VIP entrance ng hotel na yon. Ang sakit na nagtulak sa akin para lumipad patungong London ay dahan-dahang nabalita na isang matinding katotohanan na napakatagal kong hinihintay na marinig. Pero nagkamali ako. Pumiyok ang boses ni Lucian habang nakatitig sa aking mga mata. Sa araw-araw na wala ka, naging imperyo ang buhay ko. At nung makita kitang bumalik, napakalayo, napakatapang at di na tumitingin sa akin, doon ko napagtanto, huli na ang lahat. Pero ngayong nakikita kitang nakatayo sa harap ng altar na to, alam kong mas mamamatay ako kung hahayaan kitang magpakasal sa iba nang di mo nalalaman ng totoo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harap, sa gitna ng aisle ng simbahan, sa harap ng daan-daang saksi. Matagal na kitang mahal, Althea, hindi bilang kapatid ni Adrian kundi bilang kaisa-isang babae na gusto kong makasama sa natitira kong buhay. Huwag mo kong piliin kung galit ka pa sa akin pero pakiusap, huwag kang magpakasal sa hindi mo mahal dahil ang galit ka sa akin. Tahimik ang buong simbahan. Napatingin ako sa aking kapatid na si Adrian, nakatitig kay Lucia na may halong gulat at matinding awa. Tumingin din ako sa aking ama na dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan. Tila nawalan ng lakas sa narinig na pag-amin mula sa pinaka-prominenteng bilyonaryo sa bansa. Lumingon ako kay Rafael na nakatayo malapit sa altar. Pinagmasdan ako ni Rafael. Nakita niya mga luhang dumadaloy sa aking mukha at ang paraan ng pagtingin ko kay Lucian. Isang tingin na kailanman ay hindi ko na iparamdam sa kanya sa loob ng 3 taong pagsasama namin sa Europe. Isang mahaba at mabigat na buntong hininga ang pinalabas ni Rafael. Dahan-dahan siyang naglakad pababa mula sa altar at tuminto sa aming tabi. Inakala ng lahat na sasaktan niya si Lucian, ngunit sa halip pilit na ngumiti si Rafael. Tumingin siya sa akin, dahan-dahang hinawakan ang aking veil upang ibabato mula sa aking ulo. Sabi ko na nga ba? Mahinang bulong ni Rafael sa akin, habang may pait ngunit katapatan sa kanyang mga mata. Kahit anong gawin ko, hindi mo kailanman matitingnan ang sino man ang katulad ng pagtingin mo sa kanya. Rafa, I'm so sorry. Basag ang boses na bulong ko sa kanya. Ngumiti ng bahagya si Rafael, bumaling sa mga bisita at sa mga pari sa altar. I'm sorry everyone, but there won't be a wedding today. Hindi ako mahal ng bride. Mabilis na nagkaroon ng malakas na usap-usapan sa buong katedral, ngunit hindi na yon pinansin ni Rafael. Humarap siya kay Lucia na nakaluhod pa rin. Tinapik ang balikat nito. Bumangon ka dyan, Monteverde, at siguraduhin mo hindi mo na uulitin pa ang pagkakamali mo dahil kapag pinaiyak mo ulit siya, kukunin ko siya pabalik sa'yo. Tumayo si Lucian at sa unang pagkakataon, tumango siya kay Rafael ng may matinding respeto. Bumaling mula sa akin si Lucian, dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay. Malamig at nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit nang maglapat ang aming mga palad, naramdaman ko ang init ng isang pangakong 3 taon kong hinintay. Althea? Bulong niya. Umiiyak ako ngunit tumango habang pilit nang umingiti. Napakagulo mo, Lucian. Bakit pinatagal mo pa ng 3 taon? Hinalika ni Lucia ng likod ng aking kamay habang pinalilibutan kami ng flashes ng mga kamera at ng mga bulong-bulungan ng buong lipunan. Di man natuloy ang kasal ngayong araw, alam ko sa aking puso na sa wakas natapos ng mahabang gabi ng paghihintay. Makalipas ang 1 taon, ang hangin sa pinaka-mataas na palapag ng Monteverde Tower ay malamig, ngunit ang tanawin ng buong lungsod mula sa rooftop garden na to ay napakaganda. Ang mga ilaw sa ibaba parang mga bituing kumikislap sa dilim ng gabi, ngunit wala nang mas kikinang pa sa ambon ng ligaya na pumupuno sa aking puso ngayon. Sa loob ng nakalipas na 12 buwan, maraming bagay na nagbago at naitama. Ang eskandalo sa katedral noon mabilis na lumipas matapos mapalabas ang opisyal na pahayag ng aming kumpanya. Si Rafael ay bumalik sa Europe upang pamunuan ang panibagong expansion ng Cruise Global Logistics. Nanatili kaming magkaibigan at magkasosyo sa negosyo. Si Kuya Adrian naman, matapos ang ilang linggong pagtatampo at panunukso kay Lucian, ay tuluyan na ring tinanggap ang aming ugnayan. Sa katunayan, mas naging matatag at mas malalim pa ang pagkakaibigan nila ni Lucian ngayong formal na nilang pinatatakbo ang malaking joint venture ng Villamor Group at Monteverde Holdings.
At kami ni Lucian? Sa nakalipas sa isang taon, tinuruan namin ang aming mga sariling maglakad ng sabay. Di na bilang mga batang humahabol sa malayang pangarap at di na rin bilang ang lalaking nagtatago sa likod ng katandaan at pride. Iniisip mo na naman ba ang mga nakaraang kape na pinatitimpla mo para sa akin? Naramdaman ko ang dalawang maliit na braso na dahan-dahang yumakap sa aking bewang mula sa aking likuran. Sumandal ako sa dibdib ni Lucian at pinalibutan ng kanyang pamilyar at napakalamang na amoy ng sandalwood at amoy ng malamig na hangin. Ngumiti ako, dahan-dahan na humarap sa kanya. Nakasandal ang aking mga kamay sa kanyang dibdib, nakatitig sa kanyang mga mata na dating malamig at walang emosyon, ngunit ngayon puno na ng walang kapantay na lambing at pagmamahal. Iniisip ko lang, gaano kalayong narating natin. Malambing kong sagot habang inaayos ang collar ng kanyang suit jacket. Sinong mag-aakala na ang lalaking dating nagpapasalamat lang ng 3 salita tuwing binibigyan ng kape ay narito ngayon, nakayakap sa akin sa rooftop sa sarili niyang kumpanya. Bahagyang natawa si Lucian. Isang mababa at napakagandang tunog na kailanman ay hindi ko napakinggan ng mga unang taon ng aming pagkakakilala. Hinalikan niya ng mabilis ang aking noo bago tumitig ng malalim sa aking mga mata. I spent 8 years being blind, Althea. Bulong niya habang hinahawakan ang aking pisngi gamit ang kanyang malaking palad. At sa nakalipas na 1 taon kasama ka, araw-araw kong pinagpapasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng pagkakataon na idilat ang aking mga mata at makita ang pinakamagandang bagay sa buhay ko. Biglang namatay mga ilaw sa paligid ng rooftop garden. Natigilan ako at nagtaka, ngunit bago pa man ako makapagsalita, unti-unti, nagsipag-ilawan ang libo-libong maliliit na fairy lights na nakasabit sa mga halaman at sa mga haligi ng balkonahe. Mula sa likod ng pinto ng VIP lounge, dahan-dahan, lumabas ang aking pamilya, ang aking papa, si mama at si Kuya Adrian na nakangiti ng napakalawak habang may hawak na camera. Kasama rin ng mga matatalik naming kaibigan at ilang matataas na opisyal ng aming mga kumpanya. Napatakip ako sa aking bibig sa gulat. Kuya, papa, anong... Dahan-dahan akong hinarap ni Lucian. Ang kanyang mga kamay bahagyang nanginginig, isang bagay na napakabihirang mangyari sa pinaka-kinatatakutang bilyonaryo ng bansa. Dahan-dahan niyang nilabas ang isang maliit na velvet box mula sa loob ng kanyang jacket pocket. Pumikit siya ng mabilis, huminga ng malalim at sa harap ng aming pamilya at mga kaibigan, dahan-dahang lumuhod si Lucian sa aking harapan. Sumabog ang mga luha ng kagalakan sa aking mga mata. Althea Villamor, panimula ni Lucian, ang kanyang boses ay puno ng emosyon at katapatan habang binubuksan ang maliit na kahon. Isang napakagandang diamond ring ang kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Matagal kitang pinaghintay, pinaiyak kita, tinulak kita palayo, at halos sirain kong sarili kong kaligayahan dahil sa kaduwagan ko. Pero sa nakalipas na 1 taon napatunayan ko na wala nang iba pang pangarap ang buhay ko kundi ang makasama ka araw-araw. Sa bawat tagumpay, sa bawat pagsubok at sa bawat kaping magkasama nating iinumin tuwing umaga. Tumingin siya sa akin ng may buong pagmamahal. Ayokong maghintay pa ng 1 pang araw. Ayoko na mag-aksaya pa ng kahit 1 segundo na hindi ka kasama bilang asawa ko, Althea Villamor. Pakakasalan mo ba ako? Narinig ko ang mahinang paghiyaw at palakpakan ng aking pamilya sa likod. Si Kuya Adrian ay nakatutok pa rin ng camera habang sumisigaw ng, "Pumayag ka na, bunso? Baka lumuhod pa yan magdamag." Napatawa ko sa gitna ng aking mga luha. Tumango ako ng paulit-ulit habang lumuluhod din upang pantayan ang kanyang antas. Oo, Lucian. Milyong-milyong beses na oo. Sagot ko. Mabilis na isinuot ni Lucian ang ring sa aking daliri bago niya ako winagayway at niyakap ng napakahigpit. Binuhat niya ako ng bahagya habang pinalilibutan kami ng malakas na palakpakan at hiyawan ng aming mga mahal sa buhay. Nang ilapag niya ako, hinawakan niya ang magkabila kong pisngi at niyukod ang kanyang ulo upang patungan ang aking mga labi sa isang napakatamis, napakalalim at napakahabang halik. Isang halik na naglalaman ng lahat ng aming nakaraan, aming kasalukuyan at aming mga magandang hinaharap.
Sa mismong sandaling iyon, isang napakalakas na pagsabog ng mga makukulay na paputok ang gumuhit sa madilim na kalangitan ng lungsod. Ang mga kulay ng ginto, pula at pilak ay nagliwanag sa buong kalangitan ng lungsod. Sa buong paligid, na tila ba napakadiwang ng aming tagumpay. Sandal sa dibdib ng lalaking matagal kong pinangarap at minahal, napatingin ako sa kalangitan. Ang babaeng minsang tinuring na bata at di pinapansin ay naging pinakamahalagang tao sa buhay ng lalaking matagal ding natutong umibig. Ang aming kwento ay hindi nagtatapos sa isang kabiguan, kung hindi sa isang bagong simula na kailanman ay hindi na magwawakas. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa ating kwento. At sana nag-iwan to ng magandang aral sa inyong mga puso na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tamang panahon lamang, kundi sa katapangan nating harapin at ipaglaban ang ating tunay na nararamdaman bago maging huli ang lahat. Nawa ipaalala sa atin ni Althea at Lucian na ang mga pagkakamali at pag-aalinlangan sa nakaraan ay hindi hadlang upang matutong magpatawad, magbago at magbigay ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig na nakalaan talaga para sa atin. Hanggang sa muling kwentuhan, mag-ingat kayong lahat at magandang araw po o gabi sa inyong muli.